guys, welcome to ANA in Finland, and for today's video, we are going out. Day off po namin today. It's June 19, 12:50 p.m. Lalabas kami ngayon ni Chef Alvin. Mag-grocery kami sa K Supermarket. So dito nga po pala kami ngayon. Nakatira sa Vuokatti, Finland. Sa mga hindi pa nakakaalam kung saan yung Vuokatti, Finland, it's between Helsinki and Lapland. So almost north na siya. It's June na and summer pero makulimlim and madalas umuulan dito sa Vuokatti, Finland. Tignan niyo guys, may bulaklak dito. Sobrang gandang-ganda talaga ako. Wow. Yan. Yung lupin. They call it lupin or lupini in Finnish. Dala-dala niya yung bag. Kasi guys, mag-grocery kami ngayon dito sa K Supermarket. Kung saan malapit sa aming pinag-i-stayan. Almost mahal? 18 to 30 minutes? Yung layo ng K Supermarket. Mga 25 to 30 minutes na lakad. Oh, it's 25 to 30 minutes walk. Pag nag-grocery ka rito, kompleto na yung mo eh. 10,000 Nalayo steps. dito sa bahay namin. And we are lucky po, no? Kasi yung work namin, 5 to 8 minutes lang away sa bahay namin. Tapos itong grocery, yun lang. Dahil nga wala pa kaming bike or kotse, nilalakad namin yun tuwing day off. So guys, meron kaming inihandang mga questions na sasagutin rin namin dalawa Tanong mo, sagot mo. para din i-share sa mga gustong pumunta dito sa Finland, no. So first, ano nga ba ang background ni ANA sa Pilipinas at ano ang trabaho namin bago kami nag-apply pa Finland? Ako, kusinero. Kusinero kami pareho. Mm. Nag-work kami sa isang company, casino siya sa Quezon City. So yun, nag-work muna kami doon for 1 year, Hotel casino siya. 1 year and 9 months, di ba? Basta halos 2 years yun. So siya, Italian restaurant siya. Sa Ako Italian naman, restaurant ako. Siya sa Japanese Japanese restaurant. restaurant, yes. So next, paano namin nalaman na may opening o tumatanggap ng mga kusinero dito sa Finland? Direct employer ba o dumaan kami sa isang agency sa Pilipinas? Kasi nung nag-apply kami online. Actually siya yung nag-apply. Nag-apply muna siya sa kasi may sakit siya nun eh. Oo guys, may bulutong ako noon. Yun pala, Nagulutong siya. may bulutong ako noon guys, November 2026, ay 2025. Naka-sick leave siya. Na-board siya. Nag-apply siya. Tapos nung nag-apply siya, dinala niya yung resume ko, pinasa din niya. Pag-uwi niya, minessage ako for interview. So yun. Tapos ayun na, siya pa yung naunang na-interview. Siya pa yung unang nakapasa kaysa sa akin. Nakapasa kasi siya. Iyak-iyak na to eh. So sobrang Akala niya bagsak siya so eh. sobrang hopeless na ako noon. Kasi akala ko hindi nga ako nakapasa. Siya, sabi nga, pinaplano niya na LDR daw. Iiyak. Yung pangalawa naman, direct employer ba o dumaan kami sa isang agency sa Pilipinas? Dumaan kami sa agency sa Pilipinas. Meron silang rito. Meron silang company. Yung company dito sa Finland, sila yung nagdi-deploy kung saan kayo mapupunta. So yun yung kausap ng agency namin sa Pilipinas. Oo, so meron kaming agency sa Philippines and bukod pa dito yung agency namin dito sa Finland. So yun, next question. Ano-ano naman ang mga naging requirements at qualifications? Kailangan ba ng matagal na experience sa kusina o okay lang ba kahit bago o may certificate lang? Qualifications, at least meron kang 3 years. Kasi, kaya 3 years yun, dito sa Finland, naka-base kasi yung sahod mo rito sa experience eh. So, ang minimum na malalagyan nila para makapasok ka sa bracket is minimum yung
Yung 3 years. 3 to 5 years yun yung una. Para sa bracket nung sa sahod. Yun, meron nga siyang experience na kailangan po. Pero sa kanila, mababa naman yung required nila, 3 years and up. So, ayun, for me naman, parang mahalaga sa kanila yung skills kesa sa dami ng experience mo. Oo, kasi ano yan 'di ba? I-interviewin ka sa Pilipinas, tapos i-interviewin ka nung employer dito. Tapos after nun, may trade test. Doon nila i-check yung skills. May skills din. Kailangan Skill talaga check. ng skills. So, malaking tulong din yung mga certificates nyo. Pero make sure na until now, valid pa rin siya. So, yun guys, 3 to 5. 3 and up. Oh, basta minimum Years. 3 years. All the girls with pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to meet your mom and pa. I'm your trashy little cupcake, dressed in polka dots. So be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. So, next. Kailangan bang marunong mag-Finnish language bago mag-apply o sapat na ang English sa trabaho at interview? Hindi ni-require sa amin ng Finnish language. English naman yung interview. Tapos eventually, dun sa processing nyo, may email sila sa inyong mga basic na Finnish terms. Which is hindi ko naman binasa. Hala? Hindi ko binasa kasi naisip ko, parang araw-araw naman natin gagamitin, araw-araw natin maririnig. So malalaman mo rin. Ngayon, isang buwan tayo dito, syempre may mga natututunan din tayo sa kanila, di ba? Kitos. Tapos Kitos, moy-moy. Binabanggit sa iba vlogs. sa ingredients, di ba? Sipuli, peruna. So yun, required ba ang Finnish language? Para sa akin, sa amin, as cooks, hindi kami ni-require. Pero depende po yun sa Sa trabaho. trabaho mo. Kasi yung iba dito, like mga nurses, talagang kailangan nilang mag-aral ng Finnish. Kasi syempre, yung mga pasyente din nila is Finnish. So para mas madali silang makapag-communicate, kailangan talaga mag-aral ng kahit basic Finnish lang. Katulad dun sa mga cleaner yata, hindi naman kailangan yun. So kami naman dito, yun nga, natututunan din namin kahit papaano, paunti-unti. Kasi nga, yung mga ka-work din namin talagang Finnish lahat. Kahit yung ka-work namin, Pinoy, 4 years na siya dito, nakakausap niya na ng Finnish yung mga yan. Ang galing niya mag-Finnish, Magaling na guys, nakakatuwa. Hindi rin naman daw niya inaral matutunan lang niya. Pero pwede rin kapag may time kayo, pwede rin kayong mag-aral ng Finnish. Meron naman yun dito. Yan. So yun. And then next, paano ang naging interview sa amin ng employer? Mahirap ba at may ginawa ba kaming luto-luto o cooking demo? Ang interview, basically, parang pareho lang siya ng normal na interview. English lang. Parang nagkukwentuhan lang kayo, guys. Explain mo yung experience mo, kung ano yung mga ginagawa mo. Tapos, tatanong nila sa'yo, bakit Finland? Bakit mo napili Finland? Yun lang, explain mo kung bakit Finland. De-defend mo kung bakit mo pinili yung Finland. Kasi yung sa amin, yung interview namin, online siya. Online Zoom meeting. Yung kausap namin doon, Finnish talaga na employer. So, yun, online lang siya. And then, parang nakipagkwentuhan nga kayo. Tapos, mostly, Wala lang malakas na internet. oo, mostly, tatanong niya lang sa'yo yung about sa resume mo. Kung ano yung palagi mong ginagawa sa kusina. Tapos, ano yung mga cuisine na niluluto mo. And, mostly, about Finland. So, kailan kami opisyal na nag-umpisang mag-apply at ilang buwan ang hiningi namin bago lumabas ang aming residence permit ngayong 2026. Nagsimula yung application namin, November. November Doon- 2025. Doon na ipasa yung resume. Tapos nag-trade test kami, November 27.
Wow, hindi niya Parang- nakalimutan. Nagpasa tayo ng CV, first week. First week yun alam ko eh. Kasi ang interview yata mga November 9 o 10. Basta ganun lang kabilis. Tapos, after ng trade test, medical. Mm. Medical kami ng January. Nung pumunta sa medical, pinag-VFS na kami. Ang hinintay namin dun sa yung pag-release nung permit, ano siya, 10 days. 10 days. Alam ko hindi umabot ng 2 weeks. Tapos na-release yun. Mabilis lang. Tapos yun na. Tapos second medical. Nag-medical kami ulit. Lalo na sa girls, meron kaming pregnancy test bago umalis. Second medical tayo, di ba? Oo. Tapos tapos waiting na kami. Tapos nung nakapasa na sa medical, ayun na, waiting na. And then after that, nag-ano na ng ticket. Ticket. Tapos Nagkumuha na ng ticket. bago kami umalis, May kami nakaalis. Bago kami umalis, punta ng office para lang kunin yung mga requirements. Yung mga passport, kasi nasa kanila yun, sa kanila ipapadala yun. But- Kumbaga, meron pa kaming mga PIDOS. Yung mga... Online naman lahat yun. Oo. So parang siya, November, nag-apply, May kami nakaalis. 6 months. May 9 kami nakaalis. Talagang in total 6 months. So, kamusta naman ngayon ang trabaho dito sa Finland nung dumating na tayo? Yung trabaho dito sa Finland, ibang-iba. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas. Kasi, di ba, doon, ilang oras yung duty mo? 12 hours. 12, 12 14 hours. Tapos 3 hours break. Alam mo yun, parang ang dami mong nasasayang na oras, kaka-break Dito kasi, lang. Parang 6 to 8 hours ang binibigay sa aming duty ngayon. Mostly 8 hours, ganyan, 7. Pinakamaikli yung 6. Dire-diretso lang na trabaho, tapos hindi naman siya ganun kabigat. Oo. Tapos may day off din. Ngayon ang schedule ko, parang every 3 days may day off ako. Ganun guys. Every week, meron kaming 2 days or 3 days off yon. Minsan magkakasunod yung off, minsan walay. So, by the way, guys, Fikas, 1 month na kami ditong nag-i-stay ngayon sa Vuokatti, Finland. And, until now, nag-a-adjust pa rin kami. Siyempre, una, sa work. Tapos, kasi ibang-iba siya sa mga experience namin before. Ibang sistema dito. And then, sa weather, dito kasi malamig talaga siya, guys. Malamig siya. Kailangan tama rin yung mga sinusuot na damit. Pangontra nga sa lamig. Tapos kapag gusto namin pumunta minsan sa bayan, matagal. Kailangan mo pang magantay ng bus. Tapos mahal din yung pamasahe. So, yun lang. And dito, puro nature lang siya. Sobrang peaceful ng life dito sa Vuokatti, Finland. Sobrang malayo siya sa mga nakasanayan din namin. 'Di ba? Talagang sobrang dati nung nasa Philippines pa tayo, sobrang everyday off. Parang palagi kami pumupunta sa mall, Tabi natin yung mall eh. magliwaliw. Tapos dito pala, nangyari, yung mga katrabaho namin local. Pag sinabing 9 out, talagang mawawala sila. Ganun dito, Oo. hindi katulad sa nakasanayan natin, di ba? Oo. Hanggat may ginagawa ka, diretso mo lang. Dito talagang mahalaga sa kanila yung life, Yung oras. yung Strict oras, sila sa oras. yung bonding with family. Ako nga, sanay ako pumapasok 30 minutes before nandun na ako sa kusina. Dito hindi, isakto mo. Oo. Ganun lang sa kanila. Tsaka dito sakto guys, mo lang. kung talagang busy sa restaurant, which is nagigets naman natin, minsan 'di ba talagang nag-overtime tayo, dito naman bayad siya.
Yung mismong kahit 5 15 minutes. lang yan, bayad yan. 5 minutes lang, 10 minutes, bayad yun. Oo, pinapasulat sa amin, ibahin daw namin kasi bayad daw ng company yun. So, yun. And that's it for today's vlog. Sana nasagot namin yung mga Malapit na yung market. questions namin na makakatulong din sa mga Filipino na gustong pumunta dito sa Finland. So, before, bago kami pumunta dito, may mga vlogs na kami which is pinopost lang namin yun sa Facebook Reels. And kung may time kayo, panoorin nyo na lang din. And i-follow nyo yung page namin, ANA in Finland sa Facebook and dito sa ating bagong YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Moy moy! Not me, not me. They say slow down, some take your time. But I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds a flame. Every scar reminds me why I came.